Okay, good afternoon everyone. So, first of the discussion is kanin ko na siya, higher order na BE. But actually, ang applications pa no is naara gyud kasagaran sa first order o second order. Siguro na fourth order sa civil no, dato sa deflection ata. Pero ano to siya, integral na magyapon to siya. Gamit ko ano siya, dito siya complicated yun, no? So, kani kasagaran is first order and second order. Okay. So we have linear ODE definitions ito na. Linear ODE is of order n. So, ang order is gusto highest na derivative. Tapos linear linear. I-restrict na natin itong topic sa linear, ordinary differential equations. Okay. Tapos, kanina dapat tayo, homogeneous, linear ODE. So, pananitan, let's say we have one. Let's say we have y double prime plus 5y prime plus 4y equals 0. So, makita nimo ang left side, ang left side is na dito tanan, mga y o derivatives of y. Ang right side, 0. Basta ingani na siya, ang tawag na to kay homogeneous. Okay? This is homogeneous nga. Good. Linear. Oops, pakipalong sa mic. Sa palihog. So later na mag-on of mic, kung may question, nalaging camera. Pero kung wala camera. So homogeneous. What if na siya equal? Let's say y double prime plus 5y prime plus 4y. Kung nabi ta uno, let's say sine of x. So kung ano na siya, what is inhomogeneous or non-homogeneous nga linear group. Salat mo po, non-homogeneous. Pero linear gapon siya. Okay? Homogeneous. Linear. Linear ODE. Sir, linear mo na sir, na sin x mo na siya sir. Okay naman siya. Ang dili makalinear ani is if ang muhang na nakabutang sa bitaw powers of y. Let's say y squared. Non-linear na siya. Hindi na siya, na. Pero kung x lang na, good sa naman siya. Yan. Sin x. Yan ha. So, what if na kay non-homogeneous linear ODE? So, ang pag-solve is muagi gapon ka homogeneous. Okay? Muagi gapon ka diri. So, for now, kanis ka solve kay homogeneous. Then, after posible ka sa non-homogeneous. Sa non-homogeneous na kay baka pa maagi. So, pag-solve yung pagpandaan, no? Baga spoiler. Matay ginatawag mga undetermined coefficients. Determine coefficients. O, naputi isa. Tawag mga variation of parameters. So, usually, ang ginatudloan is undetermined coefficients lang. Enough naman siya to solve most practical cases. But, ang pinaka-general is kaning variation of parameters. Ano sa ang general. So, kung napatay tayo, napilo na to na, pero kung wala, focus ba sa undetermined decisions. Okay, later na siya. So, introduce ito sa concept sa differential operators. Okay? So, kanibit ito ang dy over dx. Diba, essentially, we're just differentiating with respect to x and y. So, kung na itong derivative with respect to x, we can just write it as dako na d. So, notation lang ni siya. No need to overthink. So, if we want to use this notation for second derivative, that is simply d squared y. Okay? Ang malaman niyo, d is derivative. D squared, second derivative, third derivative, so on and so forth. Then,
Kaming linear operator, then the L operator is general lang siya. So, pang example, let's say we have ano second derivative of na, tapos na plus 5 in 1 x plus y equals 2. Na. So, para lang i-compact ang notation, no? So, if you use that b notation, this will become b squared y plus 5 b y plus y equals 2. Now, hindi pa natin factor out si y. Okay? So, we have b squared plus 5b plus 1 na y equals 2. Now, actually siya, this is what the L ni ano, that is the combination of differential operators. That's the linear operator. So, we can express this as L of y. Tapos 2. Para lang na-compact ang notation. If ever makarap siya sa ubang material. Yung definition sa pa. Next. Okay. So, principle of superposition, ano yung magawa? Panalitan, second derivative, ang second order, rather, ang imuhang differential equation. So, actually, nakait mo ka solution. Okay? Let's say, itong previous na to is first order lang man to. Kung first order, ang solusyon mo, isa ra po. Kumbaga, isa ra ka arbitrary constant. Okay, kung second order man, duha. Kung third order, tulo, so on and so forth. So, usually, second order man pa, so, later on, makakuha tag answer, siguro may nga niyo, y equals, C1. Tapos, y1 plus C2, y2. Nga na ang form sa itong answer nga makuha later. Okay? Natin siya man ni CY1 o CY2. Y1 and Y2 are solution in and of themselves. Kaya ano mga bro? There is a DE, there are infinite amount of solutions, infinite number of solutions. Kaya naman, then si C1 o si C2, they could take on any value o general solution. If natay mga initial value, dira ra may mapulihan ang C1 o C2, we have our particular solution. Okay? Ang general solution kay infinite possibilities of solutions. Particular solution is that one specific solution na nag-caters sa imong situation. Okay? It's ba ninyo? Type number 1 kung nakasabot. Type number 0 kung wala. One. Okay, kasabot. Okay, wala. Use. What talaga kung gipan 0? No. Alright. So, ano yan? There is a general solution or pwede tayo nga ni. Pwede ang answer ni mo 5? 5y1 minus 3y2. That is an acceptable solution. May C lang here could be any constant, no? But pwede po nga, ang new answer is y1 lang. Walang labot si y2. Pwede man siya nga nga niyo. Let's say 4y1 minus plus 0 y2. So 0, y2, that was just 0. Pwede na po answer ni mo, y1 na. Stand alone mo siya answer. We depend siya. Pwede po ang answer ni mo is, pati 0 si C1, si y2 lang. Let's say 3y2. Pwede po na siya. See? Basta ang unananin mo, this is the general answer. Meaning, this is what we call the linear combination. Combination of y1 and y2. So may meaning anong linear combination, sir? Nananin nyo ano niya pag-interpret. Ang doon na to cancer, y1 and y2, they are building blocks. Okay? Atong answer yun is si y yun itong answer. y1 and y2 are just building blocks sa atong answer. Kaya pwede ta mag-assign yung sa unsa nga siwa yung sipot. Meaning combination that is still y.
But particular solution mahirap kang ginapangita. So kana siwa ng sito na to matanggal no bibya ko na pagkahuman. Matagaan mo na nagbalik. Okay? Wronskian. So, balikan nato ni Wronskian pag abot sa ato ang variation of parameters. Okay? Tapos sa tanin. Linear independence, data ratana, Wronskian. Ako na ipakita sa variation of parameters. Okay? Homogeneous, linear, okay. So, di ba ingon ko ganina, ang unahon din na to solve is very homogeneous, no? Na case. Ay sa nina homogeneous. So, diri sa to sa homogeneous. So, paano pa na siya pag-answer? No? So, ang ginabuhat na is, kanya ito, ginayani siya, willing mo style bro. Ano, ginabuhat is, ginastarate ang mga differential operators. Okay? So, makita rin nyo, ang differential operator na karon is b squared plus 5b plus 1. Okay? So, mga itong differential operator. So, b squared plus 5b plus 1. Then, i-equate na to na sa mas tayo natin example. Para makuha natin na. Applyan na to. Okay. The distinct real roots. Example sa parameter. A series RLC circuit has an L of 1 Henry, a resistance of 3.5 ohms, and a capacitance of 1/3 farad. Then, initially, the charge on the capacitor is, so initial that is 1. At time is equal to 0, ang Q na mo, so may ano to probably. Q of 0 is equal to 10. Okay. Isip tayo mag-con sa mga pangalan ninyo kay first name ang nakauna. Kaya pinili nyo, pinili. Grace. Big. Mata. 2 to 0 is 10. Tapos, natay initial current. Remember, current is dQdt or Q prime. Q prime of 0 is equal to 0. Ano mo now? Second order. Diba? RLC. Ako na natin yung view last time. Ang second order, duha ang answer mo. Kung duha yung answer, duha po imong arbitrary constant of C1 and C2. Now, kung duha ka unknowns, we need 2 equations. Ang 2 equations nimo, diraan na magikan sa duha ka initial condition. Mag-usara ka constant, usara ka initial condition. Pero kung duha ka constant, duha po ka initial condition. Ano mo ang kinahanglan? Sir, what if second order sa sir? Isara ka initial condition ng yatan. Ang ikaduha na ng initial condition was embedded somewhere in the problem. You have to read, look for the context. Baka mo naman litaan. Sige, natay the initial value. So the governing equation is, ihatag na. Natay, L U prime plus R U prime plus 1 over C 0 equals 0. Determine the charge on the capacitor at time equals Ln of 2. Sige. So, isa bang baka na is, i-express na ito ng kaning Q prime, Q double prime, Q prime, Q in terms of operators. No? So, we can write it as L squared Q plus R B Q plus 1 over C Q equals 0. Tapos, factor out na to C2, we have L B squared plus R B plus 1 over C plus Q equals 0. Now, ano ba na? Natay dito ka-factor. We have factors A and B. So, ang A na to is kani, naka-parenthesis. Muna si A. Ang Q na to muna si B. Equal daw na sila sa 0. Kani akong ginuwat na din isa ang solusyon ng yung buhaton. This is for demonstration purposes na ako kailangan yung magpa-factor out. Duman ako ng Q, differential operator, panako ng Q, double prime, on discussions lang. So, ang natamo ko isa yung direct sa solution. Okay. So, we have 2 factors ang equal na siya sa 0 na in what, ang B na, ang Q na to,
ano ya, Q cannot be 0. Nga naman, kung 0 on Q, wala na ipulos ang answer. That is the trivial solution. We want to find a proper solution na ang Q na to is not equal to 0. So, naagin sa value niya. Okay? Na ano eh, if ang Q na to is B, di ba? So, if B cannot be 0, then A must be 0. Nga naman, if B is not equal to 0, kung saan mo na ito pag-equate, kung saan mo ito pag-equate to 0, okay? So we have to multiply B by 0 because anything multiplied by 0 is 0. So kung ang B is bawal mo ang 0, wala choice A. A must be 0. Okay? So, if A must be 0, then LD squared plus RD plus 1 over C must be equal to 0. Natay tawag ano, this is what we call the characteristic equation. Second na. Where we gamit, o the auxiliary equation. The auxiliary equation. Muna ang proper na. But, auxiliary equation. Sir, what about sa real na solusyon, sir? Kailangan ka ba lang mag-factor out pa ka, sir? Mag-factor out kami? Ayaw na. Ani na lang. Mag-vote ka out 1. Okay na. Let's say, second derivative on Q prime. Ako ni mo, dagon ni mo coefficient. So, L, and B squared plus D niyo, sa coefficient niya, RB plus coefficient sa kwan, is 1 over C, sin Q, plus 0. Paano lang? Direksyon na sa quadratic. No? No need na mapaktor out. Para this is the proper na kanya, definition. Walang define. So, the auxiliary equation. Karon, quadratic equation na siya. No? So, taplak na to ang L, ang R, o ang 1 over C. So, kana siya, mode 5-3, no? Dali naman siya. Diba? B squared plus R na to ang 3.5, 3.5, D plus 1 over C na 1/3. So, kana 1 over 1/3, that is simply 3. Tapos, equals 0. So, mode 5-3, ila si D. D is equal to, ila. Ila si D using mode 5-3. Tapos sa 5-3 decimal places. Online, nice solve. You open sa calculator. Noted. Yung system online, nice solve. Nice solve. So, napay D nga negative 2 o negative 1.5. Tama. Nakakabaliw. Now, nga nang gikuha man nato ang value ni D gikan sa auxiliary equation. Ano mo na ang second order nga DE na siya nga nga form. Actually, akin ko sa first order. So, ang general answer na to, panawa, you have case 1. Okay? Case 1 na to is natay distinct real roots. So, ang variable ni gamit din is M. Para sa ako din kay D. Technically, pangalan na siya. So, ang roots na nakuha na to is negative 2 and negative 1.5. So, it falls on case number 1, which is distinct real roots. Ano yan? Ang solution nyo, magdepende na siya sa imong roots. Then, second order man ta, so duha lang ta. Okay? C1 e raised to B1 and M. D na nga itong ganito, hindi na matunasugdan. B1x plus C2 e raised to dito x. So, ang C1 o C2 is depende na siya sa initial conditions, okay? Tapos, ang Y na to kay Q ha, dito sa problem, ang B na to, na-solve na to, solve mo yung iputan na to.
So nakuha na ng posible. Therefore, we know the general equation is Q equals C1 e raised to negative 2 our x or independent is time, ano? Time. Tama, time. Time to nasa problem. Q function of time. So our Q is C1 e raised to negative 2t plus C2 e raised to negative 1.5t. That is our general solution. Now, i-apply na to ang ato initial conditions. Okay? Ano lang? At time is equal to 0, that is 1. At time is equal to 0, that is C1 e raised to 0 plus C2 e raised to 0 or simple, pinaraman na siya, 1. Ang Q doon na to is equal to 10. Na naman tayo equation number 1. Equation number 1 is C1 plus C2 equals 10. This is our equation number 1. Now, what about our equation number 2? Okay, ang equation number 2 na to is makuha na to using so, ang equation number 1, ikuha na to using kaning. Ang equation number 2 na to, kuha na to using na Q prime. Before ta makansara na, kuha sa na to si Q prime. Okay? Q prime na to, Q prime is equal to, we have negative 2 C1 e raised to negative 2t minus 1.5 simple e raised to negative 1.5t. Now, ma-absent na may question nga. Sir, pero negative 2, dili ba na siya ma-absorb sa SN1? O kanang negative 1.5, dili ba na siya ma-absorb sa SN2? So, ani ha? We are looking for the particular solution. We already assume na na-agin tinuod na value si C1 o si C2. Therefore, we cannot treat them as an arbitrary constant anymore. We can only treat them as unknown constants. Na sila value. You cannot simply absorb. No? So, pabilin na nato ng negative 2 o negative 1.5. Okay, na-plug na itong value. At time is equal to 0, that is negative 2 C1 e raised to 0 minus 1.5 C2 e raised to 0. Ang Q prime na nato is equal to 0. So, map, tuning 1 lang na siya. So, we have, ibangin na ako na sa pikas. Okay, para matanggal ang negative. So, we have 2 C1 plus 1.5 C2 is equal to 0. That is our equation number 2. Now, two equations to unknowns. Use mode 5.1. So, pila man si C1, pila to si C2. So, our C1, pila answer? I-type lang palihog kayo. Nasin echo na ito ganina. Type lang ang answer. C1, C2. Tama. Negative 30 o positive 40. So, negative 30 o positive 40. Then, tapak din natin nasa itong kuhan. O itong general equation. Here, Q is equal to negative 30 e raised to negative 2t plus 40 e raised to negative 1.5t. We have our particular solution. Right. Ipatamahuman. Ang dipanita is we want to find the value of Q at time equals ln of 2. So, we are going to find Q of ln 2. So, pero na i-taklak dito sa taas. Pagkikalkulan, e raised to negative 2 ln 2 plus 14 e raised to negative 1.5 and n of 2. So, grab the answer. Then, it's mga pabihor. $6.642. Okay. 6.642.
Ang unit ana niya karon is coulomb. The unit for charge is coulomb. 6.642 C. Okay? Makakonsidero. Right. May mga nakuha ang tanan. Okay. Kung ano na charge rin, 1/3 farad mo ba? Eh, ang usual mo kung mobile ng kapasitor na mas na microfarad. Kada 1/3 farad mo na naglapas ako. Kada ko. Hindi din siya pang laboratory na kapasitor. Sige lang. 6.642 coulomb. Kung siya na-charge. Okay, so that is for case number 1. What about? Hanap tayo isa ka example, no? Pero move on na to sa case number 2. So, ang case number 2 na to is, mabalaan ra nimo siya unsa sa nga case pag abot na diri nga part, no? Pag solve na nimo sa auxiliary equation. Dira pa nimo mabalaan ang sa nga case. Sige, move on ka sa case number 2. What if repeated the real roots sa kanita? At sa example, puro man circuit ng example. Kanina lang string. Second order man gyapon na. So ano man. So sa spring po, ano ko na yan, second order derivative, no? That is, actually, force di siya na equation na. Balik ko siya, summation of forces is equal to 0. Na ang natay ko is MA plus CB plus AX is equal to 0. Mabalo na nang kinsa na si F ma, di ba? That is Newton's second law. Ganipod na formula. AX, that is sa titawagan na Hooke's law po na siya. Nagkinsa man na si CB. Buksan na sa hello, basta ang C ano is your damping. No? So, ang M nato is mass. Ang C nato is damping coefficient. No? Hindi ko sure. Hindi kayo familiar namin sa hindi man siya coefficient. Tapos, ang K nato is the spring constant. Sir, ano na di man na sir? If mama, sir. Remember, E is the second derivative of position. Okay? Tapos V is velocity. First derivative of position na respect to time. We can rewrite this as M x double prime plus C x prime plus Px equals 0. Muna itong second order. No? Ganun sa circuit lang siya. Ganun is siya sa mechanical systems. If spring tapos damping. Sa kanang damping, sir. Kasagaran ng damping is air resistance na siya. What? Sir, what if wala air resistance? Wala ka air resistance, wala na siya, zero siya. Ang naaras sa inyo is 1 lang. MA plus Kx is equal to 0. So that is MA equals negative Px. That is the ideal case no, sa spring. Pero pag na-damping, naana na yung sunod ng CV na tayo. DE na siya. Kung kaniman lang, naliar kayo sa sulmon. Naliingan niyo, nga na. Naliar kayo sa sulmon. Ito rin ang karisot pag na-damping. Air resistance. Sige. So, answer ka. A 9 kg mass moves attached to a spring. 9K, 1, an critical damper, mga ay 6 Newton second per meter. The equation is, sulat na ko, its initial position is 2 meters, and its initial velocity, that's your x prime, is 1. Determine its position after 3 seconds. So we want to find its position after 3 seconds. Okay? Now, first is we want to build the characteristic equation. So, kasama na, sir. Dali naman siya. Diba naman tayo, b squared plus e plus ito na constant. Okay, tamawa na po ang sa x double prime. Okay? Ang coefficient ay m. Ang m na po is 9. So, 9 b squared. Plus, ang c na to is 6. 6 b
plus k na to nga 1 equals 0. Nala. Then, quadratic, kailangan itong d. Ikaw check daw palihog. Itong d. Sila. That is negative 1/3. Actually, negative 1/3 but nag-repeat na siya. No? Diba ka negative 1/3? So, makita mo ang roots na to is repeating. Okay? Pag repeating, things jota. So, sama to na sa pag-answer. Ano na siya? Ang ako ang general solution, ano yung magod mo? Ang natong trabaho, paghitao na to si roots of the auxiliary equation. Ano negative 1/3 ka ni. Human, i-identify na to, kinsa sa nga case. Parang nakabalot ka sa ayan general equation. Ba yung template ba? Na natay template. Na? Ang template ani, basta case 2 is y equals natay c1 e raised to b1x plus c2. Now, repeating siya. Kasi additional ring a term. X. Sorry. Wala din ni b1. Tingnan naman. Isa naman siya kan b. Wala kayo distinction. B naman siya. Plus c2x. E raised to bx. Ang kitani mo, e raised to bx siya. Total pa. Mamingaw lagi sila. Wala ka na sa repeated roots. Naka extra term na. Okay. Punta ng ganito dre. So, ang atong y, in this equation, y na to is rx. No? The horizontal position equals c1 e raised to negative x over, sorry, data x, variable is time, plus c2 e raised to negative t over 3. This is our general equation. First, then, second, pagkita din na to ang particular solution using our initial conditions. Okay? So, taplak na to na. So, at time is equal to 0, that is 1 e raised to 0 plus c2. Uy! 0 na rin na. E raised to 0. So, ang tani, ayaw na siyang 1. Ang tani, pinaka-times yung na 0. So, this term will completely disappear. It will become 0. Tapos ang x daw nato is, ang value learning is 2. So, 2. Wala na. Kuha na nato si C1 na yun. Pero ang tayo. So, C1 is equal to 2. Okay? So, mark pa na siya. X is, we want to use this x prime of 0 is equal to 1. So, una, pagkita sa nato si x prime. Okay? So, x prime. X prime nato is, so, x prime is equal to, so, almost na pa yung pa. X prime is equal to negative 1/3 c1 e raised to negative e over 3 plus negative 1/3 e ay, beautiful tani. We have to use the product rule. Okay? We know na naka-variable. Then plus, ibawasan ako si 5. Then use product rule. So we have negative 1/3 e raised to times e raised to negative e over 3. Then plus, e na po natin i-differentiate. So we have e raised to negative e over 3. Yung tama ba? Yung pag-verify lang, ay namin tatlo. Kung factorial type number 1. Walay mo, Juan. Walay mo verify sa inyo. Type number 1. Yung sakto, product rule. Ano ba? Product rule. Ito, UV prime plus VU prime. Okay, tama. Okay. So mo,
Kasi meron kong one ba? May sumay. Okay. Na. So, ang U na to, U, tapos B prime na to is kana. At B prime, then B, U prime. Okay, tama. Sige. Then, taplak din na to ang value. At time is equal to 0. Ang value doon nato is 1. This is 1 minus. So, negative 1/3 na naman kay value sa C1. Nagtaplak na to ba siya? So, if E raised to 0, this is 1 plus C2 is actually, di ba, nagtaplak na to ang 0 dire. So, kanin siya nga term na 0 lang siya. Okay? Is plus E raised to 0. Big. And this is 1. So, we are left with C2 equals is 1 plus 2/3. So that is equal to 5/3. Okay? Magets there? Let number 1 kung magets. Or dito na. Yes. Sunod. Ako na itaplak si C1 o si C2 sa aking general equation. Okay? So we have x equals 2 e raised to negative u/3 plus c na 5/3 e times e raised to negative e/3. That is a particular solution. Next, dapat pangitaon is find the time after 3 seconds. So, x equals to e raised to negative 3/3. Using that is just 1, no? Plus 5/3. Ang time naman na to is 3 now. E raised to negative. May transfer na to. In that position, ang unit niya is meters. My answer in 3 decimal places. Okay. Ulit ko sa inyo nga mag-calculate. 2.575, tama. 2.575 meters. That is our reference. Okay? Tama. So, i-summarize ito ang step. Okay? So, ang step number 1 is build the auxiliary equation. Ikalawa, find roots. So, find roots, equate nyo to 0. Ikatulog is determine the case. Okay? Determine the case. Tapos, ano ba yan? Substitute. Substitute roots to general equation. Next, use initial values to find constants. Actually, one na yun. But kung last year pa is muna na ito, na naka-particular solution para gamitin sa final answer. Muna yung general pa na po. How to find the particular solution. Okay. Una is build auxiliary equation. Nag-aon na nimo basta q prime muna itong b. Kung q double prime muna ang b squared.
Kung Q lang, wala na siyang D. Wala siyang D. Kung Q lang, wala man siya gi-derive, wala man siya gi-differentiate. Kato lang na ID ang katong differentiate nimo. D, kung kaisa lang gi-differentiate, D squared kung kaduha. Kung katulo, D cubed. Find the roots. So, di ba? Mga kung kanina, that is, kaya, na-form na ito auxiliary equation, na-equate na to sa 0. Then, kita na to ang D. Then, once na nakuha na ni mga roots, determine din mo sa ang case. Then, kung nakuha na mo ang case, na kay general equation, apply ni mo ang D. Tapos, na kay ang general equation. Imo na yung itatawag mo matanggal system 1 ng system 2 using the initial values. Sunod ana, so algebra, nakuha na rin mo ang particular solution. Muna gini mo ang like usang na equation na apply for this specific case. Our unique solution, the particular solution. So case 1, case 2, napatay case 3, no? Patay case 3 para later or one at a time kung paano po na siya. Umaday kayo, ulit sa ko sa inyong papel, no? Mukhang first exam. Teka, no, tama ko na sa ito. First exam. Okay, so questions so far? May questions? So, sir, maganda din yung access amin from sir. Kami mukhang yung whiteboard. Dili lang na ako ingatay sa inyo ha. Kaya masing drawing na rin yung LT lang. Magkado na ako. So, mag-atas na akong link sa video. No? Kaya di-record mo na ako siya. Okay. So, any questions before we end? Okay. Walay nag-hands up. So, kung namin maunaan na question later, mag-send lang sa Blackboard. May para i-address na to during our next sessions. Dili ko magsaba. Kinsa na ko tana. Ako ra inpuan na one. We discuss na to question. Sige. Wala na questions? Okay. I will now stop recording. Stop recording.